Tumatanggap kayo ng pera galing sa gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino, tapos ang galaw nyo ay mag-destabilize, mag-recruit ng militar para magkaroon ng military junta or pang-agaw ng kapangyarihan. Abay, paano naman papayagan yan? Talagang lumulutang po ang mga grupo na sabihin nating lalo nagpapalala sa posibleng crisis, pang-ekonomiya, seguridad, kahirapan ng ating bansa. Alam niyo kung bakit? Hindi pa tayo nakaka-recover, patuloy pa hong gumagawa ng mga investigasyon sa graft and corruption na nasira tayo sa international community, foreign investor, mga turista dahil talamak ang korupsyon sa ating bansa. Mula noon hanggang ngayon, nagkabukuhan na lang. Pagkatapos, sinasamantala pa ng iba itong crisis na ito. Kanilang binubuli, kanilang inuurot, kanilang gustong gamitin ang non-partisan organization na Philippine National Police at ating Armed Forces of the Philippines or AFP. Hindi po tumitigil yung ilang mga retiradong militar sa pagre-recruit. At ito po ay maging warning na sa inyo. Identify na kayo ni General Browner, ang Chief of Staff ng AFP, at ni Secretary Gibo Teodoro. Ngayon, lumabas po na ay sa idea na posible na talagang putulan kayo ng benepisyo. Itigil ang monthly pension nyo pag hindi kayo tumigil ng paninira at paggamit sa ating militaring nananahimik na pilit nyong sinasama sa galawang politika. Ilang beses nang nanawagan si Secretary Teodoro at General Browner, please huwag niyong gamitin ang militar sa political issue ng mga anti-Marcos. Pinanawagan ito sa mga sibilyan, pinanawagan ito sa mga retiradong militar, pero ayaw niyang tumigil. At dahil dyan, malamang gawin nila na balikan kayo. Saka sabi nga ni General Trinidad, spokesman ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, tumatanggap kayo ng pera galing sa gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino, na ang lalaki pala. Pag retired Major General, 160,000 a month na pension, monthly, at iba pang mga conforme sa rango. So, ibig sabihin, daan-daang milyon pala. Baka bilyon ang ginagastos ng taong bayan at ng gobyerno sa mga nagre-retiro, opisyal at tauhan ng militar at pulis. Tapos, ang galaw nyo ay mag-destabilize, mag-recruit ng militar para magkaroon ng military junta or pang-agaw ng kapangyarihan. Abay, paano naman papayagan yan? At alam ba ninyo na ang kudita, military junta o anumang galaw ng military hindi nakakatulong sa ekonomiya? Nasubukan na natin ito noong 1986. Ano bang nangyari? Nung matanggal ang dating Pangulong Marcos Sr. O nagbago ba ang buhay ng Pilipino? Ilang beses nagkudita ng panahon ni Cory, 7 kudita yun, 4 doon, 3 ang totoo, yung iba doon, gimmick lang. Wala rin nangyari. Panahon ni Gloria, nagkaroon din ng kudita. Anong nangyari? Wala rin. Nakulong din lang ang mga naggumawa nito. Ngayon, inuurot na naman yung military. Na alam naman natin na sariling interest lang ito ng mga retiradong general at colonel na posibleng identify sa mga Duterte or Duterte supporters. Huwag naman sanang ganon. Ang dami mga Pilipinong walang pagkain, walang pensyon. Kayo pensyonado, tapos panggugulo ang galaw. Hindi ko nilalahat. Kakaunti ang ganyan. Naniniwala akong maraming matitino. Maraming professional matitino, may pagmamahal sa bayan ng mga retiradong general, colonel at kawal ng ating militar at polis. Mas marami yung matitino. Kakaunti yung mga nagre-recruit dyan na identify nga ng military. Hindi magpapagamit ang militar ayon sa DND at ayon sa Chief of Staff. Dahil lalong hindi makakabuti ito sa ekonomiya at national security. Ganun pa man. Lagi nyo ginagawa ito. Lalo kayong nakakasira sa international community. Sino mga kapitalista ang magpapalaki ng negosyo kung laging ganyan ang inyong mga plano? Sino turista ang mamamayagpag? Talagang gusto nyo mawala tayo ng turista? Bumagsak ang ekonomiya para bumagsak ang gobyerno? Pag bumagsak ang gobyerno, bagsak ang Pilipino. Pag bumagsak si Marcos, bagsak ang Pilipino. Ganun ang nangyari. Hindi naman pag nawala si Marcos, gaganda ang uunlad ng Pilipinas. Hindi totoo yan. Ilang beses natin napatunayan yan. Pag nawala si Marcos, mamamayagpag ang may mga personal and political interests. Yung gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa salapi, gahaman sa kung anumang meron sa gobyerno, yan lang ang mabubuhay.
Kayo-kayo lang yun. Pero inyong supporters, iiwanan din nyo yan. Ang simpleng mamamayan, maiiwan pa rin yan. Kawawa lang sila. Huwag niyong gamitin ang kahinaan, kahirapan ng mga Pilipino na inyong supporters. Ang mga professional na Pilipino, dito at sa abroad, hindi susuporta sa karahasan, pang-aagaw ng kapangyarihan. Mayroon tayong political exercise every 6 years sa national, every 3 years sa local. Yun ang ating sundin. Total, 2 taong mahigit na lang. Maghintay na lang kayo. Pag natapos si Pangulong Marcos, eh, kung sinong ihahalal ng tao, yun ang magiging Pangulo. Sa 2027 niya, kampanya na 1 year before election. Di ba? Huwag kayo nagmamadali. Halatang-halata kasing interest nyo, sarili lang Hindi magpapagamit ang maritinong military at polis kasi nga non-partisan sila. Huwag niyong gamitin. At yung mga kawal ng mga sundalo, kapag na-recruit, lagi silang biktima, sila ang nadi-dismiss, sila yung nakukulong, sila yung nawawalan ng trabaho after ng mga pag-aklas nila. Yung mga general nakikinabang. Pag nagretiro, benepisyo ang laki tapos napupwesto pa. Yung mga kernel papunta sa mga taas na general, yun lang nakikinabang after ng kaguluhan sa nakaraang gobyerno at pamahalaan. So, tama na, sobra na. Labanan ang korupsyon sa tamang pamaraan, hindi pang-aagaw ng kapangyarihan. Suportahan natin ang gobyerno lumalaban ng totoo sa korupsyon. Panagutin, kasuhan, bawiin ang mga pera ng mga nangurakot sa pamahalaan. Baka naman po pwede, magkaisa tayo, magtulungan tayo para sa ating bansa. Hindi yung nagkakaisa kayo para sa inyong sarili lang. Hindi nagkakasundo kayo dahil sa inyong interest lang. Huwag ganon. Dapat interest ng nakakarami. Interest ng majority para sa pag-unlad ng bansa. Alam ko naman, lahat tayo Pilipino. Kahit kayo pro-China, pro-Duterte, pero Pilipino pa rin kayo. Ipagsubukan yung ipaglaban ng kabutihan na nakakarami, makikinabang ang inyong anak, ang inyong magiging apo. Di ba? Na Pilipino. At magiging proud tayo na lumabas ng bansa dahil i-respeto tayo ng international community. Kikilalanin tayo ng malaking mga bansa kapag tayo'y matino at nakita nilang may katinuan ng bansang Pilipinas. Pero kung nakikita nilang puro kaguluhan, puro korupsyon, puro away-away, sino magtitiwala? Lalong bababa ang ating moral. Lalong bababa ang pagtingin sa atin at kawalan ng respeto ng ibang sektor at ibang lahi sa mga Pilipino. Kawawa naman ang OFW, nagpapakahirap para maghanap buhay sa kanilang pamilya, pero ang babaw ng tingin sa kanila ng dayuhan kasi nakikita nila sa napakalakas na social media na operasyon ng mga balita ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Gano'n na pong katindi